You can't stop it now. Pasensya na kayo, Mel. Kasi wala akong dalang pagkain para sa inyo. Alam kong nagugutom kayo. Siguro nakatingin kayo nun, ano? Nakita ninyo party namin. Sayang nga lang. At nahuli kami ni Miss Minchin, kaya natapos agad ang party. May mga chandelier sa kisame. At tayo sa malaking bulwagan. At tayo magagandang binibini na panauwi ng palasyo. Tayo na, hinihintay na nila tayo. Maliwanag dito kahit gabi na dahil napakaraming kandila. Ayan! Pagbukas ng pintong yan, makikita natin ang hari at si Marie Antoinette. Bilang parusa, hindi ka kakain buong araw. At dahil sa nangyaring yun, mas lalo silang naging mahigpit sa amin ni Becky. Kaya pasensya ka na, Mel. Wala akong may bibigay na pagkain sa'yo. Maintindihan niyo sana. Gising na ako, Becky. Magandang umaga, Miss Sarah. Oh, ano nangyari sa boses mo? Kasi nangihina na ako sa gutom, kaya kahit magsalita, hirap na ako.
Alam mo, puro pagkain ang napanaginipan ko kagabi. Ang dami at ang sasarap. Sayang panaginip lang. Nanaginip ka ng mga pagkain? Pareho pala tayong napanaginipan kagabi. Talaga? Ikaw rin? Mm-mm. Alam ko na, Miss Sarah. Magbihis ka na. Tapos, maghahanap tayo ng pagkain sa kusina habang hindi pa sila gising. Pero Becky, Hindi nila tayo mahuhuli. Mamaya pa sila magigising. Tingnan natin dito. Siguro naman kahit papano, may natirang pagkain kagabi. wag na lang kaya, Becky. Miss Sarah, alam ko nagugutom ka rin. Gutom nga ako, pero kaya ko pa naman eh. Siguro nga kaya mo pang tiisin ang gutom mo. Pero kung hindi ko na kaya, ang sakit-sakit na ng tiyan ko. Becky! Dito kaya? Saan kaya ilalagyan ng mga tirang pagkain? Ang alam ko dito yun eh. Nakita ko na! Ito ka bang yan yun? Habang tulog pa sila. Ay, naku, napakatakot talaga ni Miss Grace. Wala man lang siyang tinira kahit na konti. Pakibalik na lang daw, Miss Sarah. Sige. Miss Sarah, ito oh. Sa wakas. Hindi yan iniligpit. Ibig sabihin, may laman yan. Makakakain na tayo, Miss Sarah. Oo. Pasensya na. Pasensya na, nabitiwan ko. Ang mabuti pa, itigil na natin ito. Hindi, maghanap pa tayo. Pareho lang tayong nagugutom eh. Kailangan makahanap pa tayo ng pagkain. Tignan mo na lang uli sa cabinet na ito, Miss Sarah. Eto na! Ha? Magandang umaga po, Mrs. Molly. Magandang umaga po. Pabati-bati pa kayong magandang umaga. Saan? Anong ginagawa nyo? At bakit nandyan kayong dalawa, ha? Kasi po, tinitignan namin yung mga platong ilalagay sa... Tama na ang paliwanag. Tignan nyo, hindi pa kayo nakakagawa ng apoy. Sinabi ko na sa inyo yun ang dapat yung inuunang gawin. Opo, Miss Molly. Naparami yata ang kinain ko kagabi. Ang sakit ng katawan ko. O, ano pang tinatry? Trabaho na kayo! Opo. Magtatrabaho na po. Oo naman. Gusto niyo ba pumunta sa kwarto ko, ha? Oh, sige. Oh. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Oh. Ayun na si Sarah. Tingnan nyo, nangihina siya ng dahil sa gutom. Kawawa naman siya. Oh, tayo na.
Ano ba ito? Tanggalin niyo ito! Tanggalin niyo ito! Tanggalin! Aray! Miss Minchin, Ano na naman itong ginawa mo, Sarah? pasensya na po. Naku, ate, ano nangyari? Walang kasalanan si Mama Sarah. Sigurado ako si Lavinia ang may gawa niyan. Sandali lang. Ayos ka lang ba, ha, ate? Sigurado akong sinadya ni Lavinia yan para mapagalitan si Mama Sarah. Hindi ba, no, Ermengarde? Ha? Wala akong pakialam kung sinadyaman to. Amelia, tawagin mo si Molly agad. Oo, ngayon din, ate. Puro problema na lang ang binibigay mo. Bakit mo naman binuhusan ng tubig si Miss Minchin? Makinig ka, Sarah. Hindi biro ang ginawa mong yan. Pagkatapos kang patirahin dito ni Miss Minchin, ganito pa ang igaganti mo sa kabutihang pinapakita niya sa'yo? Patawad po. Alam mo bang nagalit ng gusto si Miss Minchin? At bilang parusa sa ginawa mo, hindi ka uli kakaya, naintindihan mo? Miss Sarah. Ayan ate, nilakasan ko ng apoy. Huwag ka mag-alala. Maya-maya lang iinit na rin dito. Huwag mo na akong intindihin, Amelia. Mas importante yung sulat natin. Kung ganun, para pala sa mayora ang sulat na ito. Oo. Gumawa ako ng sulat para malaman niya ang mga kailangan na eskwelahan. Nabi ko rin dyan sa sulat na yan, kailangan natin ng suportang pang-pinansyal para maipagpatuloy ang maganda nating gawain. Amelia, ipadala mo na kaagad ang sulat kapag natuyo na. Sige. Hindi. Si Sarah na lang ang utusan mo. Ako na lang ang magpapadala nito. Hayaan mo na si Sarah magdala niyan. Pabayaan mong mabasa ng ulan ng batang yon para pagsisiyan niya ang mga kapabayaan ginawa niya. Pero Ate Minchin, Miss Sarah, wala ka pang kinakain tapos inutusan ka pa nilang umalis. Ang lakas pa naman ng ulan. Kung pwede lang, sana ako na lang Sandali lang ako, Becky. Ihuhulog ko lang naman ang sulat na ito. Kaya huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Mag-iingat ka. Nakakahiya. Ano na lang ang sasabihin ng papa ko kung gutom lang hindi ko pa matiis. Kailangan ko maging matatag sa lahat ng bagay. Alam ko na. Dapat mag-isip ako ng masasayang bagay. Tama, iisipin ko na lang ang masasayang karanasan ko sa India. Magandang klima doon. Palagi kong nararamdaman ang init ng araw.
Masasarap pa ang mga sariwang prutas at mga tinapay dun. Ano ba yan? Nakakaisip na naman ako ng mga pagkain. Lalo tuloy ako nagugutom. Ha? May pera na ako. Makakabili na ako ng pagkain. Hindi sa akin ito. Baka naihulog ito na isang customer nila. Hindi tama kung ibibili ko ito. Ano po yun? Oh, anong gusto mo? Pasensya na po, pero hindi po ako bibili ng tinapay. May napulot po akong pera sa tapat ng tindahan nyo. Ah, napulot mo? Naisip ko po na baka nailaglag ito na isa sa mga customer nyo. Ibig mo sabihin pumasok ka dito para lang ibigay yan? Opo, naisip ko po kasi na baka hanapin ito ng may-ari. Hindi, Iha. Sa'yo na yung perang yan. Po? Para sa'yo talaga ang perang yan. Sa tingin ko kagustuhan ng Diyos na mapulot mo yan sa harap ng tindahan. Ano po? Aminin mo na, nagugutom ka, hindi ba? Gamitin mo na lang ang perang yan para makabili ka ng tinapay. Kung gusto mo ng tinapay namin, bibigyan kita ng discount. Hindi na po. Salamat na lang po. Ano ka mo? Gusto mo i-donate dito sa simbahan yung perang napulot mo sa harap ng tindahan? Opo, sa tingin ko po, Father, hindi ko na makikita ang may-ari ng perang ito. Sa tingin ko alam ko na kung sino ang may-ari niyan. Po? Ang perang yan ay ibinigay sa iyo ng Panginoon. Ng Panginoon? Alam mo kasi, natutuwa ang Diyos sa batang tapat at mabait. Pinagpapala ang mga tulad mo. Hindi mo kailangan mahiya sa ating Panginoon. Sige na, gamitin mo ng perang yan at bumili ka ng makakain mo. Matutuwa siya pag ginamit mo ang binigay niya sa iyo. Sigurado po kayo? Bata, huwag kang matakot. Gutom ka ba? Gusto mo ng tinapay? Nagugutom nga ako. Gutom na gutom. Wala ka pang kinain? Hindi pa ako kumakain. Wala kagabi. Sa tingin ko, mas nagugutom siya kaysa sa akin. Kawawa naman siya.
hawak. Diyan, tamat, Titinet. Bumalik ka gaya ng inaasahan ko. Puno ng 4 na pandikoko. わかったよ。今焼きたてを入れてあげるからね。O ayan, sakto ang pera mo para sa 4 na tinapay. Pero dinagdagan ko yan. Maraming salamat po. Oh, heto, kainin mo habang mainit pa. Sige na, tanggapin mo na. Kukuha lang ako ng isa, ha? Ang init, mukhang masarap. Sige na, kunin mo na. Ang sarap! Mabuti na gustuhan mo. Sa'yo ng lahat yan. Sige ha, uuwi na ako. Napakabait yung bata. Pero siguro naman, hindi niya ibinigay ang lahat ng tinapay niya doon sa bata sa labas. Kahanga ang batang yon. Sa tigutom din siya pero nagawa pa rin niyang magbigay. Ilang tinapay kaya ang binigay niya dun sa batang nasa labas ng tindahan? Bata, pwede ba malaman ko ilang tinapay ang binigay niya? 4 po. Ang ibig sabihin, isang tinapay lang pala ang kinuha niya. Nagugutom din siya at sa tingin ko nga kulang pa sa kanyang 5 tinapay. Napakabait yung bata, para siyang isang anghel. Huwag kang matakot sa akin, bata. Sige na, kainin mo na yan. Ayos lang po. Sabihin mo, nagugutom ka pa ba? さっきほどじゃないわ。よかった。 Lika, pumasok ka 中に doon. お入り。濡れた服を Natutuyo 乾い yung てあげる damit よ。 mo. Maraming salamat po. Nang gabing yun, ang gaan-gaan ang pakiramdam ko. Kaunti lang yung tinapay. Pero kahit papano, nabigyan ko yung bata, si Becky at ang pamilya ni Mel. Kaya, ang pakiramdam ko tuloy, busog na busog ako.